Mula sa ating pagsilang, tayo ay nagsisimulang matuto. Marami tayong nasasagap na impormasyon at nadidiscovering kaalaman. Ang lahat ng ito ay tumatatak sa ating isipan. Ang lahat ng ito ay bumubuo sa ating karanasan o yung tinatawag na pangkalahatang eksperyensya sa buhay. At dahil nga ang isang bata ay wala pang kamalayan kung ano ang tama o mali, sa kanyang paglaki, tuloy-tuloy lamang ang kanyang pagkatuto. Hanggang ang isang bagay na kanyang natututunan at paulit-ulit na ginagawa ay siya niyang maging habit o gawi sa buhay. Ang habit naman na ito ang siyang humuhubog sa kanyang pangkalahatang direksyon. Siya ba ay mabibigo o magtatagumpay? Joanne, okay lang ba i-ship natin yung alert mo dun sa San Rafael branch? Ang dami mo kasing branch, ma'am. Biro mo, 11. Pwede humingi ng isa. Basta sipagan mo. Sige ba, basta tulungan mo ko. Oo naman, basta lagi kang sumama sa training. Promise yan? Aba, syempre naman. Idol kita eh. Alam niyo bang kayang magbago lahat ng tao? Basta't gugustuhin lang niya? Mahal ko ang pamilya ko, kaya't nakuha ko magbago. Madali lang pala. Buti na lang nakinig ako, kaya't hindi pa huli ang lahat. Kawawa naman yan si Andrea. Iniwan lang ng mga anak. Malubha pang sakit. Naku, sobra naman kasi ang taas ng tingin niya sa sarili. Kahit nga mga kaibigan, iniwasan na siya. Talagang ganyan ang mayayabang. Malakas kung sumemplang. Kanino kaya sa tatlong pangunahing karakter na ito pinakamalapit ang istorya ng buhay mo sa ngayon? Tunghayan natin. Andrea, tanghali na, gising na, wala ng tubig. Sabi ko naman kasi sa'yo, gumising ka ng maaga eh. Ha? Late na ako. Hindi na nga maliligo. Mamaya na lang. Pwede na yan. Na, hindi pa planchado uniform ko. Ay naku, pwede na yan, late ka na. Hindi na mapapansin sa school yan, dalian mo. Ito yung sapatos mo. Anyang aga! Mari, pahilamos naman ang Andrea ko. Naubusan kami ng tubig sa timba. Kala ko kasi pwede na yun. Paliguin mo na, Mare. Ay, sus Mari, hindi na. Tanghali na eh. Hilamos lang pwede na yun. Mahal ko talaga. Ano ba, Andre? Ang tagal mo. Pati ako malilate na naman. Asok na kasi tayo. Sandali lang. Nakalimutan kong mag-toothbrush. Na! Late na tayo. Din lang tayo candy dun sa tindahan. Hindi naman halata. Pwede na yan. Bilsan na natin. Sige, tara. Bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Okay, class, ang lesson natin ngayon ay tungkol sa ating mga pangarap. Kaya tayo nangangarap ay dahil sa mahal natin ang ating pamilya. Class, mahal niyo ba ang inyong pamilya? Mahal namin ang aming pamilya. Very good. Sige, magdo-drawing tayo ng mga pangarap natin para sa ating paglaki. Tandaan ninyo, ang pangarap natin ay para sa ating mahal na pamilya. Alicia, Kaloy, alam niyo na kinood ako sa kapitbahay namin kagabi. Ganda ng palabas. Napasigaw ako sa takot. Ano palabas? Naku, hindi ko nga maalala. Pero ang ganda. Bakit hindi ka nahuli ng nanay mo? Eh, di ba pinapatulog ka ng maaga? Nanay ko? Aba, wala yung pakialam sa akin. Panaynood lang yun sa kapitbahay. Sira na nga TV namin. Ayaw pa ipaayos. Alicia, narinig mo ba si Andrea? Ikaw hindi ka na naman namamansin dyan. Seryoso ka din sa ginagawa mo. Oo nga. Itigil niyo na nga yan. Gawin niyo na lang yung pinapagawa ni teacher. Okay, class, tingnan na natin ang ating mga drawing.
Ay, ang bilis naman. Napakakuripot kasi sa oras. Pwede na to. Uy, Kaloy, huwag ka na mag-effort dyan masyado. Tapos na oras. Ha? Baka pwede pa tayo humabol. Panay kasi kwento mo eh. Pangarap ko, paglaki ko, maging isang magaling na doktor para maipagmalaki ako ng pamilya ko at makatulong din sa kanila. Mahal na mahal ko kasi ang pamilya ko eh. Very good, Alicia. Dahil dyan, bibigyan kita ng star dahil sa husay ng drawing mo at sa ganda ng pangarap mo. Ano nangyari sa gawa ninyong dalawa? Hindi nyo man lang natapos? Hindi nyo ba mahal ang pamilya ninyo? Ha? Puro kasi kayo daldalan ng daldalan. Ikaw, Andrea, dinadaldal mo si Kaloy. Nahahawa na yung kaibigan mo. Bakit kaya hindi nyo tularan dalawa to si Alicia? Pwede na yan, ma'am. Para sa ngayon lang, next time na lang. Meron pa namang ibang schoolwork eh. Oo ma'am, babawi na lang ako sa susunod. Ikaw kasi, nadaldal mo ako eh. Yan tuloy. Mari, pairam naman ako ng martilyo. Bakit, Mari? Anong inaayos mo? Ay, Mari, napakainit. Gusto ko maghalo-halo. Gagamitin ko yung martilyo pampuktok ng yelo. Ano ka ba, Mari? Meron akong eye shaver dyan. Yun ang gamitin mo. Ay, naku, Mari, hindi na. Mas mabilis yung martilyo. Okay na yun. Pwede na yun. Mare? Paring Antoinette! Oo, Mari, tuloy ka. Mare, panood naman ako ng TV. Ay, naku, nasira na naman kasi yung pihita ng TV namin. Hindi ko tuloy mapanood yung paborito kong teleserye. Papatapos na yun. Ay, naku, hindi ko pwedeng mamiss. Ikaw talaga, Mari. Bakit kasi hindi mo pinagawa agad? Lagi ka nalang pinagpapabukas mo yan. Ay, naku, Mare, wala akong oras eh. Busy ako sa paghahanap ng pera. Kaya, nilagyan ko na lang muna ng goma. Pwede na yun. Umubra naman eh. Kaso, nasira ulit. Sige, ikaw na munang bahala dito. Magtatanghalian na, padating na si Alicia. O siya, papatapos na rin naman ito eh. Uwi din kagad ako pag nakita ko na yung ending. Uy, Mari, maraming salamat ha. Tapos na yung teleserye. Ang ganda ng ending! Ay, kailan kaya ako mananalo sa loto para makaranas ng ganong kasarap na buhay? Uy, dami nito ah. May party ba? Di ka man lang nang iimbita. Ikaw talaga, Mare. Palabiro ka. Paboritong pagkain ni Alicia yan. Alam mo naman, mahal na mahal ko yung anak kong yun. Uy, parang piyesta ah. Effort ka naman, dadalawa lang naman kayo. Pero ang sarap nito ah, oh. Ang pinakamamahal kong anak. Mamaya, maghahanap na naman yun. Kaya lang, di na naman ako nakapagluto. Kaya, tuyo na lang muna siya. Tuyo? Ba, oo. Pwede na yung sa kanya. Napakaliit lang naman ang bituka niya eh. Aba, pero mahal na mahal ko yun ah. O siya, sige, Mare. Mag-aalauna na. Umuwi ka na at maghanda ka ng pagkain ng mga batang galing ng eskwela. O siya, Mare, salamat ulit ha. Mauna na ako. Nay? Nay, anong pagkain? Gutom na ako. Naku! Ang pinakamamahal kong anak. Halika ka dito. Dito ka na pala. Ano? Gutom ka na? Oo nga kasi naman, tinapay lang pinabaon mo sa akin. Sabi ko naman sa inyo, dapat dami. Ay sus! Bakit? Malakas ka na bang kumain? Kailit-lit lang ng bituka mo eh. O siya, kumain ka na. May tuyo pa dito. Ha? Tuyo na naman? Yan ang almusal ko kanina eh. Magre-reklamo ka pa. Pwede na yan. Yung iba nga dyan, walang makakain. At saka alam mo ba, galing ako kay Maring Antoinette. Yung ulam ni Alicia, hindi masarap. Mas masarap ang tuyo. Pwede na yan. Hala, kain na. Nay, asan yung kanin? Naku. Pwede na to. Tutong, sabawan mo na lang ng kape. Isipin mo na lang, champurado. Tutong na naman, Nay. Wala nang reklamo, nak. Isipin mo na lang, kinakain mo champurado at tsaka tuyo. Sarap! Pwede na yan! Nga pala, Nay. Napagalitan ako sa school dahil hindi ako nagsusot ng rubber shoes sa PE. Pambihira. Sabi ko naman kasi sa'yo, gamitin mo muna yun sa ate mo. Asan na ba yun? Oh, ito. Oh, kita mo nga. Ang ganda-ganda pa ng kulay nito. Minsan lang naman yung nagamit to eh. Pwede pa yan.
Inay, nakuminti na yung swelas eh. Anak, wala pa akong pambili. Maawa naman kayo sa akin. Kayod ako ng kayod. Pagod na ako. Pwede pa yan. Idikit mo ng rugby. Kunin mo yung rugby. Inay, wala nang laman tong rugby. Pwede pa yan. Itaktak mo. Oo, simutin mo. Pwede pa yan. Tapos, pagkatapos mo dyan, itupi mo yung mga nilabahan ko, yung mga sinampay ko. Tapos pagkatapos matulog ka ng maaga, ha? Hindi ko na kayang ligpitin lahat yan dahil pagod na ako sa maghapon. Tapos magsipilyo ka, maligo ka, mapreskohan ka man lang. Grabe naman tong si nanay. Sa dami ng pinapautos niya sa akin. Paano naman ako makakatulog ng maaga? Ay. Nay, wala nang toothpaste. Ha? Abay, bigay mong maigi. Pwede pa yan. Ginamit ko lang kanina eh. Di na nga lang. Matutulog na lang ako kahit walang toothbrush. Habang lumalaki si Andrea, unti-unting nagiging okay sa kanya ang pwede na yan. Hindi namamalayan ng kanyang ina na dahil sa pinapakita niya kay Andrea, ang alam ng bata, ito ay tama. Si Andrea isa lang sa mga karamihan. Hindi lang siya ang lumalaki sa pwede na yan. Karamihan sa atin ay nasasanay sa ganitong pag-uugali. Hi, Nay! Andito na ako! Wow! Uy, very good. Ang aga ng anak ko ah. Pinagluto ko to ng favorite mong pagkain. O sige, magugas ng kamay para malinis ha. Thank you po, Nay! O sige, pagkatapos niyan, gumawa naman ng assignments. Nay, tapos na po. Ginawa ko siya habang nag-iintay ako ng school bus. Very good talaga. Pagkatapos dito, yung mga gawaing bahay, tulungan mo si nanay. Promise po yan. Ako na po sa paghuhugas ng pinggan. Pati na rin po sa paglinis ng aking kwarto. Galing talaga. Pwede na yan, pwede na yan, pwede na yan. Ano-ano ang mga nakasanayan mo sa buhay mo na pwede na yan? Gaano na kaya kalaki ang naging epekto nito sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay? Ituloy natin ang kwento. Mari, baka naman may napaglumaan kang rubber shoes dyan. Kailangan kasi ni Andrea sa school. Wala pa akong pambili. Kung wala naman, baka pwedeng makahiram ako kahit 300. Mare, di ba last year pa yung rubber shoes na yan? Bakit hindi mo naman binilhan? Eh kasi ang pinagagamit ko sa kanya, yung pinaglumaan ng ate niya. Pwede pa yun eh. Kaya lang, ayaw ng pagtiyagaan ng bata. Ikaw talaga, Mare. Bata pa tayo, ganyan ka na. Lagi ka na lang pwede na yan. Palibasa, nasanay ka sa tatay mo. Kung ano na lang ang meron. Yung lagi mong nakikita, nakakasanayan mo. Panyang, kung mahal mong pamilya mo, ayusin mo yan. Lumalaki yung mga batang nasasanay sa nakikita sa'yo. Parang chain reaction. Pamanahan mo naman ng maganda yung mga anak mo. Sige ka, multuhin ka niya ni Fidel. Mari, tinuturuan ko yung mga bata na maging maabilidad para magamit nila sa pagtanda nila. Eh, hindi mo naman ginagawa ng paraan para umayos ang mag-anak mo. Mare, kung mahal mo talaga ang pamilya mo, tama na ang pwede na yan. Oh, ito ang pera. Siguraduhin mo maibalik mo sa akin ang buo, Mare ha. Nag-iipon ako para meron kaming madukot ni Alicia pag nangailangan. Ang pwede na yan ay namana rin pala ni Aling Panyang. At unti-unting nalilipat na sa kanyang mahal na anak. Ilang henerasyon pa kaya natin gustong ipamana ang pwede na yan? Pagkalipas ng 5 taon, nakatanggap ng masamang balita ang ina ni Alicia. Ang kanyang ama ay naaksidente habang nasa isang konstruksyon sa ibang bansa. Hindi matanggap ng ina ni Alicia ang masaklap na dinanas ng asawa. Sa sobrang pagdaramdam niya sa nangyari, nagkasakit ang kanyang ina. Naging malubha ito hanggang sa
Nay, iniwan na tayo ni tatay nung nagtatrabaho pa siya sa abroad. Tapos ngayon, iniwan niyo na rin ako. Nay, ano na ako? Nay. Una lang mag-isa ngayon, Nay. Makihanap po kayo sa akin. Bigyan niyo ako ng lakas ng loob para makayanan lahat na itong mag-isa. Oh, tama na yan. Kunin mo na yung mga gamit mo na makauwi tayo sa bahay. Simula ngayon sa akin ka natitira. Ako lang naman nag-iisang kapatid ng nanay mo eh. Gagawa ka sa bahay ah. Hindi pwedeng tatamad-tamad. Si Alicia ang naatasang maglinis at magsilbi sa bahay. Tumutulong rin siya sa maliit na negosyo ng tito niya. Tio Julian, naayos ko na po yung kalat dito sa bodega, tapos nilagyan ko na rin po ng pangalan yung mga kahon. Ah, sige. Tapos maglinis ka na ng CR. Tapos magwalis ka sa labas ha. Bilis-bilisan mo at marami pa tayong trabaho. Opo. Nay, Tay, hindi ko po makakalimutan yung mga mabubuting aral na tinuro niyo sa akin. Balang araw, tutuparin ko lahat ng mga pangarap natin. Gaganda din buhay ko. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng Makalipas ang ilang taon, nasa kolehiyo na sila. Andrea, nalulungkot ako eh. Di kasi ako makakagraduate. Puro bagsak eh. Lagot ako sa nanay ko na ito. Pero di bale, dadramahan ko na lang para di ako pagalitan. Pwede na siguro yun, no? Hirap kasi mag-aaral eh. Ikaw naman kasi, puro pandidate yung inaatupag mo. Tingnan mo ako, at least ako makakagraduate. Dahil sa paregalo. Pero sayang talaga, hindi mo pa pinasa. Pero at least, di ba, nakatungtong kang college. Pwede na yan. Pero magtrabaho ka muna siguro. Uy, nga pala, may balita ka pa ba kay Alicia? Wala na kasi akong naririnig sa kanya simula nung mawala yung magulang niya eh. Nakakaawa nga yun eh, no? Oo nga. Huling balita ko doon na siya nakatira sa Tito Julian niya. Ayan, tapos na rin yung gawain ko. Makakapunta na rin ako sa personal collection. Buti binigyan ako ng day off. Na-fill-upan ko na po yung application form. Bilang isang franchise builder, bibigyan ka ng personal collection ng credit line hanggang 1,500 pesos. Salamat po! Welcome! Ang galing mo talaga, Alicia. Isa ka sa mga dealer ng PC na pinakamabilis na promote from franchise builder to franchise associate manager. Yes! Matutupad ko na rin yung mga pangarap namin. Saya! May 10,000 pesos na ako! Wow! Tio Julian, alam kong hindi ko po mababayaran yung pagkup-kup niya sa akin. Dahil gumaganda na yung negosyo ko sa personal collection, nagpasya na po akong umupa ng maliit na kwarto malapit dun sa branch. Yun nga po, dinalhan ko po kayo ng mga produkto. Oh, okay na rin yan. Dagdag benta rin yan. Nga pala, sigurado ka bang kaya mo nang bumukod mag-isa? Opo, kaya ko na po.
Basta, Tio Julian, hindi ko po kayo makakalimutan. Lagi ko po kayong dadalawin. Siya, sige. Sige Mag-iingat po. ka. Paalam po. Uy, 50,000 ang MVR mo. Naku, magpa-blow out ka naman. Bagay talaga sa yung apelido mo. Ang galing. Imagine, 9 months mo pa lang sa PC, franchise director ka na. Keep up the good work. After 5 months, pwede ka na mag-isang MD. And by that time, sigurado, ang group sales mo, 500,000 na. Kaya ko yan! Nagtuloy-tuloy ang ganda at unlad ng buhay ni Alicia. 6 months pagkatapos siyang maging MD, ang kanyang group sales ay umabot na sa 2 million. Nabigyan na siya ng oportunidad na makapagtayo ng isang bro. Ang kanyang bro ay may 3 million na group sales. Pagkalipas ng 1 taon, nakapagbukas na siya ng 2 pang bro at nang tumuntong siya sa pang-5 taon, 4 na ang kanyang branches. Naayos na ba yung outlet dun sa training room? Hindi ba pwedeng gamitin yung pag di pa naayos, ha? Ma'am, okay na ho. 3 beses na ako nagpabalik-balik sa hardware. Primera klase na ho itong nakapili ko. Kaloy? Kaloy Reformado? Ikaw ba yan? Alicia? Alicia, buong galing? Uy! Kumusta ka na? Eto, hindi nakapag-college. May 3 anak, kaya nag-electrician na lang ako. Kailangan eh. Mahirap pero pwede na to. Ano ka ba? Huwag mong sabihin yan. Pwede kang sumali dito sa personal collection. Basta masipag ka, pwedeng-pwede ka dito. Tingin mo, makaya ko kaya? Kaya mo yun, basta gawin mo yun para sa pamilya mo. Join ka ha? Sis? Teka lang, nasa na ba si Andrea Porsabe? Hindi ko alam, wala na akong balita sa kanya eh. Ako, sayang. Sana may contact pa rin tayo sa kanya, no? Alicia, ayoko na talaga. Ang hirap mag-recruit. Kaloy, hindi pwede ang ganyan. Kung gusto mo magtagumpay, dapat hindi ka sumusuko. Kailangan isipin mo yung 3 mong anak. Ano ba sa tingin mo ang mas mahirap? Ang mag-recruit o maghirap ang pamilya mo? Oh, sige, sige. Sige. Alicia, ayoko na talaga. Inaasar ako ng mga kaibigan ko eh. Pambabaeng trabaho daw to. Diba, napag-usapan na natin to nung isang araw. Pagtulungan nyo na lang mag-asawa yun. Ano ka ba? Tsaka sa negosyong ito, walang pambabae o panlalaki. Iisipin mo pa yung mga sinasabi ng barkada mo, mas isipin mo ang pamilya mo, Kaloy. Sige, sige. Kaloy, sige na, gawin mo to para sa pamilya mo, ha? Sige. Sige, sige. Susubukan ko. Alicia, pwede bang wag mo na akong obligayin pumunta ng training? Kung ano yung alam ko, pwede na yun. Kaloy, importante ang training para sa bagong kaalaman at kakayahan. Ito yung kailangan natin para umunlad ng negosyo. Hindi talaga pwede next time? Halika na, sumama ka na sa akin. Tara, sabay na tayo pumunta sa training. Sige, sige. Akala siguro ng pangsyam na kumpanyang yung pinag-resignan ko na nanghihinayang ako sa kanila. Never! It's their loss, not mine. Talented akong tao. College graduate pa. Tsaka skilled worker pa ako. Ayaw ako i-promote! Iwan ko nga silang lahat. Hello? Alicia Bonggaling? Oh! Napatawag ka. Bakit? Ikaw pala yan. Alicia, alam mong may college degree ako. 'Di ba? Kahit wala akong trabaho ngayon, hindi ako interesadong mag-join sa inyo ni Kaloy sa personal collection. I cannot lower myself
By joining a direct selling company, kahit ba yung si PC ang pinakamagaling? Pang corporate world ang qualifications ko. Okay? Alicia, excited na ako maging franchise director. Ito, MVR ko, 50,000. Naku, magtutuloy-tuloy ka niyan. Salamat ha. Siguradong matutuwa si Mrs. Neto. Congratulations! Alicia, excited na ako maging managing director. Ito, MVR ko, 150,000. Congrats! Uy, wait lang. Na-affiliate mo na ba yung 6 na branches natin? Ha? 6 na ang branches mo, Alicia? Idol talaga kita. Ma'am buong galing. Ano ka ba? Kasama ka dun, no? Big time ka na rin. Tama ka talaga. Kapag mahal mo ang pamilya mo, gagawin mo ang lahat para sa kanila. Buti nakinig ka. Oo nga. Akalain mo ang ganda na ng buhay nitong si Alicia Buong Galing? Eh ako tong nakatungtong ng college at may diploma sa kamay. Puro alat ang buhay. Personal collection. Dito niya ako dating niyayaya eh. Buisit na yan. Makasali nga dito sa PC na to. At matingnan kung sino sa aming dalawang mas magaling. Di ko lang siya papantayan. Lalagpasan ko pa. At na-recruit na nga ni Alicia si Andrea. Ay, salamat Andrea. Nakompleto mo na rin yung requirements mo. Ako ba naman 3 beses nagpabalik-balik? Eh, pwede na naman yung una kong binigay. Alam mo Andrea, hindi pwede ang pwede na yan sa mga requirements. Dapat laging kumpleto. O siya, kumpleto na nga. Eh, paano naman yung pamasahe ko nung nagpabalik-balik ako? Bayaran mo naman. Ako na bahala doon. Basta gawin mo lang ang trabaho mo para hindi mo na iniintindi lahat ng mga yun. Ako pa ba? Kailan pa ba ako hindi naging magaling? Uy, dali na, bumili ka na naman ng lemon orchard. Basta naman mabango, pwede na yan. Ano yung pagkakaiba ng mga yan? Prepare din naman ng pabango yan. Pare-pareho ng air freshener yan. Pwede na yan. Basta mabango at nakakalinis. Pwede na yan, huwag ka na maarte. O kung gusto mo mag-tough ka, nakakalinis din naman yan, nakakabango. Eh, lahat na naman yan, nakakalinis din eh. Arte-arte, kalam ko sino ka. Andrea, usap tayo pagkatapos mo sa kanya, ha? Uy, Alicia, andyan ka pala. Siya, sige, usap na tayo. Excuse me, wait for a second. Andrea, ano ka ba? Bakit hindi mo ina-explain yung features at benefits ng produkto natin? Paano bibili yun? Tsaka, nilalait mo paharap-harapan. Hindi ganyan ang asikasong turo ng PC sa atin. Sobrang hirap naman pala mangumbinse. Naubos na lahat ng powers ko. Tinatandad ako ng tanong. Inuusisa lang ako. Naubos na nga may sasagot ko dun eh. Nakapagod magkwento ha. Pag-isipan mo mabuti yung kinikilos mo sa PC, Andrea. Akala ko ba gusto mong ma-promote? Paano yan? Paano ka makaka-recruit kung ganyan yung ugali mo? Napapagod na ako ah. Lalabas na lang ako. Yayayain ko yung mga kaweteng ko. Mukha naman wala akong future sa pagbuntot sa'yo eh. O siya, tatawagan na lang kita kapag may na-recruit na ako. Sige, Andrea, pag-isipan mo na mabuti yung plano mo. Basta alalahanin mo, lahat ng ginagawa mo ay dahil sa pamilya mo, ha? Uy! Ate, sama ka sa akin. Kunwari, ikaw yung recruit ko, ha? Basta galingan mo yung acting mo, ha? Kunwari, mapupursige mo sila na gusto mo talaga sumali sa PC, ha? Tara na, dali na, ate, tara na, dali. Naku, Alicia, maawa ko na naman sa akin. Paano yung isa kong recruit, hindi ko na matawagan? Ang dami-dami niya na na-PO. Andrea, yan na nga ba sinasabi ko eh. Diba nag-usap na tayo tungkol dito? Kasi sa pagnenegosyo at sa pagre-recruit, hindi pwede yung pwede na yan. Yan tuloy, nawala yung koleksyon mo. Ang promise na ayusin ko na. Sige na. Sige, okay lang. Andrea,
Bakit late ka? Alauna yung opportunity meeting natin. 3:00, no? Ano ba nangyayari sa'yo? Wala pong tao doon. Te-text na sana kita kaso wala akong load eh. At saka may next time pa naman. Pwede pa naman yun. Kaloy, samahan mo nga ako kay Alicia. Bakit ganun? Pareho lang naman tayong MD. Tapos 4,000 lang yung nakalagay sa akin. Sa'yo 150. Susugurin ko yung babae. Tumigil-tigil ka nga, Andrea. Alam mo bang marami sa downlines mong nagre-reklamong hindi mo sila inaasikaso? Sa halip na mag-complain ka, umupo ka dito. Tuturuan kita kung paano tumaas ang MVR mo. Ilan nga ba sa atin ang tulad ni Andrea na kapag nahihirapan, bumibigay na lang? Ilan sa atin ang nag-iisip na bakit ba kailangan pa ng mas higit? Pwede naman ang pwede na yan. Ilan sa atin ang nag-iisip na bakit ba? Ito lang naman ang kaya ko. Ilan sa atin ang nag-iisip na umalis na lang para hindi mahirapan? Anak, naninikip yung dibdib ko. Dalhin mo ako sa doktor. Nay naman, ubos na ho ipon ko. Uminom na naman muna ho kayo ng gamot dyan. Pwede na yan. Nay, yung uniform ko. Hindi ko pa napaplansya uniform mo. Oh, suot mo muna yan. Pwede na yan. Yung rubber shoes ko. Magchinelas ka muna. Pesteng buhay to, makaalis na nga. Kawawa naman si Andrea, no? Sinayang niya kasi yung pagkakataon dito sa personal collection. Naging inactive na siya. Kamusta na kaya siya? Ewan ko ba dun? Kung ano-anong racket na lang pinapasok. Bisyo pa rin magweteng. Balita ko, bumagsak na raw ang kalusugan. Napilayan pa raw. Kung ano na lang daw ang iabot sa kanya ng kapitbahay niya, pwede na raw yun. Puro naman siya pwede na lang. Ay, sa bagay, pinalaki siya ng ganun ng nanay niya. Buti na lang, hindi ko ginaya si Andrea. At ikaw ang tinularan ko. Biro mo, magbubukas ng pang-11 branch mo. Idol talaga kita. Ang pagiging MD pala ay nilalagay sa puso at sa gawa. Hindi kinakarga sa ulo. Siguradong sa sipag mong yan, makakapagtayo ka ng first branch mo. Sure na sure ako. Ay na pala yung sundo ko. O siya, andyan na rin ang family ko. Ingat kayo sa vacation niyo sa Hong Kong, ha? O sige. Sige. Pupunta na rin kami ng airport. Sige. Sige, bye-bye. Bye-bye. Wala na naman ulam! Mga walang iyang anak kayo! Tanghaling tapat na, wala pa rin ako makain! Pinangakuan niyo ako! Nagpapakoronahan niyo ako bilang isang mabuting ina! Pero ano? Korona tinig ang binigay niyo sa akin! Ngayon, isusumbat niyo na hindi ako nangarap para sa inyo! Ngayon, sasabihin niya na hindi ko kayo minahal! Pinangakuan niyo ako na papagandahin niyo ang buhay ko! Anong ginawa niyo? Bakit nag